Hello, sound test. Magandang tanghali po sa lahat. Magtatanghali na rin at ating pag-usapan po sa ngayon ay yung barilan, ay pamamarilan nangyari sa Boso-Boso, Antipolo. Ang tanong dito ay, ang leksyon, ipapakita ko lang sa inyo yung kung ano na talaga nangyari, maganda konting analysis. Pupurihin natin ang Philippine National Police at kaagaran responde at nahuli yung bumaril. At pupunahin din natin, i-criticize natin yung mga riders. Ang yabang kasi ng riders, di ba? Okay. Wala naman ako bias pero nakikita ko sa ganito, kung hindi lamang mayabang ang riders, walang putukan na nangyari. Magsimula tayo. Ang aking pakay dito sa ngayon, ito po si Toto Tirador, ay para lamang papakita sa inyo kung ano talaga ang buong nangyari, paano nagsimula itong tinatag na road rage. Itong road rage, nagsimula, bago ko ipakita yung mga video, sabihin ko lang in summary, ang nangyari po ay, una, may mga grupo ng riders. Yung mga katuwaan, di ba? Ano bang araw yun? Sabado ba yun? O linggo? Kahapon ba nangyari? Kahapon, linggo. So mahilig kasi mga riders yung magkatawaan, bibiyahe hanggang Antipolo, dadaan sa Boso-Boso sa Marilaki Road. Ang ganda kasi ng Marilaki Road. Ang haba pa niyan, 6 lanes pa yan, magkabilaan ang lahat na 3-3. So ngayon, sa haba ng kalsada, nag-away pa. Ito po ang simula. Ang totoong nangyari po ay ganito. Habang tumatakbo itong mga grupo ng riders, in fairness to them, naka-helmet naman sila. May sinusundan sila, may nakasabayan sila na Fortuner. Yung nakabayan na Fortuner, siyempre, ang siguro nagmamadali naman yung driver ng Fortuner ay pag-iwang-giwang ko magmaneho, nag-overtake. So, ibig sabihin, kahit ako, ganun din po ang ugali ko. Pag-iwang-giwang din ako kung nagmamadali ako, nag-overtake ako. Tapos, habang ganoon, ang mga rider na daanan niya, na overtaken niya. Ang feeling naman ng mga iba sa riders na yon, lalo na yung mga biktima na nabaril, ay sila raw ay ginitgit. Yung salitang gitgit. Ibig sabihin, sa biglaang konklusyon nila, ay ginitgit daw sila. Kayo ba na nakikinig? Sa tingin ko, pati kagaya si Pastor Rodi Rabi, kahit na ganun pa, halimbawa, muntik mabangga, unang-una motor kayo. Pag motor kayo, ay sa totoong kwento ng buhay, mas delikado kalagayan ninyo kasi dalawa lang gulong ninyo. Mas madali kayong matutumba. So, ang mga 4 na gulong naman, ang Hello. Nawala ako. Hello. Ayan, may tunog na ako. Ulitin ko lang, ang dapat ugali, mula ngayon, nakita kong insidente na yon. Mula ngayon, kasi may ugali din ako na driver na ganon-ganon din ako, pag-iwang-giwang pag nagmamadali ako. Pero, mula ngayon, ito na yung leksyon, aral sa buhay ito. Wala man ito sa batas ng LTO. Pero ito po ay aral mula sa nangyari. Na pag ikaw ay nagmamadali ng 4-wheel drive ka, o kahit ikaw ay rider, mag-hazard naman kayo. At ang ginagawa ko po yung mag-hazard ako, at ang taktika ko po, pag dadaan ako sa NLEX, sa SLEX, para hindi po ako huhulihin ng overspeeding, nag-highlight ako, ang headlight ay nakabukas at naka-high.
at tapos naka-hazard light ako. Yun po ay para mawarningan ang mga kasabayan mong mga motorista, rider man o mga nakakotse, na ikaw ay nagmamadali. Pagbibigyan ka ng kapwa mo motorista. Ito naman yung mga rider, huwag iwasan yung ugali na kunwari minsan kayo ay na nagitgit, hindi po yun sinasadya. Unang-una, itanim nyo sa utak nyo, hindi kayo kilala ng kutsi na yun. At bakit ka gitgitin? Galit ba sa'yo yun? So, iyan ang aral na may ibibigay sana makukuha natin kagaya sa mga rider, kagaya sa client ko na si Merjan Destresa. Ibig po sabihin, hindi po sinadya yan kung nagkadikit ang kutsi, munti ka mabangga, munti ka matumba. Wala pong nagsasadya ng ganun. For all you know, dapat lang isa-isip ninyo na walang tao na gusto tumira sa iyo. Unang-una, hindi ka kilala. Pangalawa, wala ka namang galit laban sa iyo. Hindi mo naman alam kung anong pinagmulan. Di ba? Ang problema ko naman sa mga nakakotse, dapat ugaliin natin kung nagmamadali itong namaril, dapat nag-hazard light ka para makita na naka-blink ang iyong hazard light at sa harap mo, naka-on ang headlight mo at naka-high, hindi lang low, naka-high. Ito naman kung ang nangyari kasi, ang feeling nitong mga sa grupo ng riders na nakamotor, feeling nila, ginit-git sila. Kaya hinabol yung naka-Fortuner, nahabol nila. Nung nahabol nila, suntukan. Nag-umpisa sa suntukan. Ang nakipagsuntukan, yung driver ng Fortuner, ay isa lang siyang tao. Kasama niya, misis niya, tsaka anak niya. Tapos, siyempre talo siya, dalawa yung rider. Kalaban niya magtatay. Yung anak na nakaangkas at saka yung tatay na nagmamaneho. So, ang uwi, resulta, nabaril sila nung nasa driver ng Fortuner. Nabaril siya kasi feeling niya. Wala na siyang kawala kasi susuntukin pa rin siya. Dalawa ang nagtutulungan laban sa kanya. So, binunot yung baril niya sa kanyang sling bag at pinaputukan niya yung mga kalaban niya. Unfortunately, pati anak niya nung driver sa Fortuner natamaan. Sa ngayon na nagsasalita ako ay agaw buhay pa yung isa doon sa mga nabaril. At yung anak ata ay hindi naman ata fatal, yung anak ng namaril. Pero at least pinupuri ko po ang Philippine National Police ng Antipolo sa bilis ng reaksyon. Nahuli, hinabol ng mga pulis yung driver ng Fortuner at ang Fortuner nahuli sila. So, yan po ang aking dapat ulitin ko lang nga pakisabi mo rin Merjan Destresa sa kapwa mo mga riders na lahat po na napiling niyo, lahat man, ako rin nakaranas din akong papiling ko, ginigit-git ako ng iba, pati mga truck. Pero hindi ko pinatulan. Magbura ka na lang sa loob ng kotse mo. Total, hindi ka naman niya marinig eh. Tapos ikaw naman na rider, magmura ka na lang sa ihabang tumatakbo ka para mawala lang ang galit mo. Total, hindi ka naman marinig nung nasa kotse. Ganun na lang po. Ganun na lang ang batas natin sa trapiko. Ang ethics nito sa driving, number 1, sa mga nakakotse o naka-SUV. Kahit yung mga truck, alam ko yung mga driver ng truck ay wala namang nag-emergency. So, steady lang kayo sa isang linya, huwag na kayo mag-overtake pag ikaw driver ng truck. Kasi malaki ang sasakyan mo. Pag kunting liko mo lang, madadamay ang laki ng kinakain mo sa kalsada. Ito na mga kotse at SUV, kung nagmamadali talaga kayo, napakadali lamang, i-on mo hazard light mo, i-on mo yung buksan mong headlight mo at i-high, that's all, tapos. Pagbigyan ka ng kahit sinong ibang mga motorista, hindi sila makipagkarerahan sa iyo. At yung kalsada ay hindi lugar para pangkarerahan. May isang lugar, doon kayo sa Formula 1 racetrack. Sa racetrack kayo makipagkarera kung gusto niyo makipagkarera. Ganun lamang po. Ngayon, sa mga nagdadrive naman sa NLEX, sa SLEX, sa kahit anong mga expressway, istrikto po yung mga nanghuhuli dyan. Kung hindi ka mahabol, abangan ka lang sa tollgate. Naranasan ko yan, hinuli ako sa tollgate. So, ang sinabi ko na, binigay ko ang driver's license ko, nagseminar ako.
O 1,500 ang bayad ko. At least hindi na naulit yun. Nung na kumuha ko ng bagong renewal ng aking lisensya, 10 years na binigay kasi wala akong record na lumabag ako. Kasi pag may record ka kapag lumabag ka sa trapiko, hindi po 10 taon na lisensya ang ibibigay sa iyo. So ngayon, ito na, ipi-play na po natin itong mga road rage na ito. Ay, dali lang. I-play ko kung saan nagsimula. How it all started, ito yon. Na-record ng isang motorista rin. At ang naka-record nito yung, actually, naka-record nito yung ano, yung kasuntukan. O i-play ko. O yun Ayan ang Fortuner, naka-tune. Ito ng Fortuner. Ito mga rider. Pakinggan nyo salita ng rider. So, ito yan. Kinigit kita ko rito munti. Kinit-kit ko yan. Stop ko. Kayo, mga nanonood dito, git-git ba yon? Intention ba yon ng driver ng Fortuner na ginit-git ba siya? Ikaw, Merjan, distressa kasi rider ka, kayo po ang tumingin. Git-git ba yon? Feeling niya lang ginit-git siya. Hindi naman intention kasi nag-overtake siya eh. So pag kumanan siya, dahil ibig sabihin sa harap niya may ibang sasakyan. Kaya hindi ka po ginit-git. Kung nakarinig man ito, sana buhay pa yung nagsalita na yon, buhay pa sa kasi isa siya sa nabaril. Kasi ang ginawa nila, hinabol nila yung Fortuner na yan at binugbog nila, pinagtulungan nila bugbugin yung driver ng Fortuner. Pagpatuloy natin. Kinit-kit ako. Ayan o. So, yan po ang inumpisahan. Kayo, bago ako magtutuloy sa kasunod na yugto, ay ano naman ang inyong sa tingin ninyo? Kung kayo ang nalagay sa rider, ano ang gagawin mo? Hahabulin mo ba o hahayaan mo na lang? Kung hinayaan niya, wala na sanang nangyari, hindi na sana sila nabaril. Yan. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung nahabol na nila at sinuntok na ng mag-ama. Mag-ama pala yung rider na yun eh. So, sinuntok nila ng mag-ama, pinagtulungan nila yung driver ng Fortuner. So, ito na yun yan. Share screen. Ito, nahabol na nila. Yan, nahabol na. Ulitin ko lang. Nahabol na nila. Yan, sinuntukan naman. Dalawa yan, tanga. Baktay ka dyan. Yan. Tama sila. Pero umawat yan. Marami nang ang dito. Sa lahat ng mga rider, dapat nakialam na kayo lahat kung pinigilan yung nanuntok at pinigilan yung sabay, pati sinuntok, wala na sanang pagbunutan ng baril na nangyari dyan. Ang problema kasi natin, ang ugali natin,
ay hindi tayo nakikialam. Pag andun tayo sa kalsada, nakikita, ang ginagawa lang natin, kagaya ito, ang dami-dami kayo nakakuha ng video. Yan lang ang ugali natin, kumuha ng video. Walang ibang pumupunta para awatin ang lahat. Yan ang pinakaisang problema natin. So baguhin kaya natin ugali natin, awatin natin sila lahat. Dapat hindi matuloy yung awayan hanggang kahit anong awayan. Tapos may iba na dapat tumawag sa pulis. Sa tingin ko may tumawag. Para ang pulis, pag nakikita ng uniforme ang tao, ay bumababa ang galit. Yan. Away na kapatid namin. Gago. Yan, ulitin na. Tatlo kanila yung kaibato. Dalawa yan, tanga. Baktay ka dyan. Sama sila. Gago. Live sa Antipala. Away na kapatid namin. Gago. So, yan po ang nangyari, no? So, dadako tayo sa kasunod na video. Ito rin, gusto ko rin makita nyo ito. Isa rin ito insidente na naabutan na nila. Ito isa pa. I-play ko rin ito. Ito na yung putukan ko eh. O, namaril na siya eh. Gago, nakatay niya. Ayun, tumba yung isa na rin. Ay, tapos yung puti, nakaputi na niya yung anak niya. salta niya yung kanyang anak. Anong balat? Yung anak. Ayun, gago ka. Putang ina mo. Ayun, natamaan ni si kuya. Tamaan din yung isa. Dalawa. Yung Tumawag sa anak ulit. tamaan lahat. Gago. Kunin mo yung yung plate number. Gago. Yun na naman yung ugali natin. Turuan tayo po din yung plate number. Kung ikaw na lang kumuha ng plate number. Yan o. Pinabutan. Pinaabutan nila. Pinagpupunta nila. Pinagpulutan nila. Tumatakbo na yung yung nakaputi hinabol pa rin nila. Sa tingin ko kung hindi na nila hinabol hanggang doon na lang sana. Ngayon hinabol pa rin. Hinabol na binunot ang baril. Ayun. Ayun. Gago, nakatay So, niya. Gago, natamaan niya yung anak niya. Ayun, gago ka. Putang ina mo. Ayun, natamaan ni si kuya. Tumawag sa anak ulit. Okay. So, kasunod, dadalhin ko naman kasi ibang video. Ito mga video pinapakita ko po, ito po yung kuha ng mga ng mga nanonood. Yung mga nangyari na nandoon sila. Ito may isa pang video na isang kuha pero halos pareho din yung namaril na siya. May baril, gago. Namaril. Ang kalaban niya walang baril. Ba't ka namaril? Gago, nakatay niya. Tinamaan niya ang kanyang anak. Gago, natamaan niya yung anak niya. Ayun, gago ka. Putang ina mo. Ayun, natamaan ni si kuya. Ayan. Tumawag sa anak ulit. So, dalhin ko naman kayo sa ibang video.
Ito may isa pang video na suntukan din. Yan. Gago! Oo, ay nakaputi ang dami. Gago! Dalawa yan, tanga. Baktay ka dyan. Tama sila. Gago! Oo, ay nakaputi ang dami. Gago! Kayo ngayon, ang hinapon nyo. Dalawa yan, tanga. Baktay ka dyan. Doon naman yung hinabol siya ng pulis yung namaril. Mabilis yung reaction ng pulis. Hindi ka mo kasukutan. Sige, sila mo na. Ayan, kunin mo. Hinabol siya. Sige, kunin mo. Sumula kayo. Pero pulis, dalawang patrol yung hinabol siya. Tumatak. Kung natigil siya dahil nagpapit, kasi binabaan ng pulis. Tamaan ka pare ha. Sige. Kaya binabaan siya. Sinito ka na ng baril. At sumatagil. Ayan. Pinalabas na siya. Ayan, pinalabas siya. So, palakpakan sa Antipolo Police. Ayan, yan yung namaril. Namin ha. Ano ngayon, ang kinabukasan mo? Namaril ka. Kala mo, ikaw nakalamang. Ay, nako. Hindi mo iniisip ang kinabukasan ng asawa at anak mo. Ang sayang pa naman, magaling pa pala naman siyang negosyante. So, yan po, ang problema dito ay marami po tayong mga kababayan na feeling natin ay nalamangan tayo. So, i-out na natin yan. So, ito ngayon, ang ipapakita ko lang siya close-up ng suspect. Sino mga kamag-anak nito, kausapin nyo siya at aminin niya lang po ang kanyang mga nangyari na binaril niya. Pwede naman gawing depensa niya nung hindi wala na siya sa katinoang pag-iisip. Pero maliban dyan, ikukulong pa rin siya sa isang dahilan dahil sa paglabag ng gun ban law. At kung may lisensya man siya, hindi siya makasuhan sa illegal possession, pero makasuhan siya sa gun ban law sa COMELEC election kasi ngayon. So, yan lang ang aking pinakita dito, aral sa buhay sa atin lahat ito. Lahat naman tayo nagdidilim ang panahon, ang paningin kong nagkakainit. Pero huwag na tayo humantong sa pag-iinit ng ulo. Ang sa atin lang is dagdag pag-intindi lang na hindi po ang kagitgitan mo ay walang intention gigit-giting ka. Magbura ka na lang sa iyong sarili. At magbura din siya sa kanyang sarili. Total, hindi naman kayo nagkarinigan. Hanggang muran lang kayo sa loob ng sasakyan nyo. As kung nakasakay ka, mura ka na lang doon. Hindi ka naman naririnig na kagitgitan mo. At tuloy lang kayo sa biyahe. At ang sabi pa nga ni Judge, naalala ko yung Judge sa Metropolitan Trial Court na Makati noon, yung Amerikano ang apelido. Nakalimutan ko yung apelido niya. May advice siya. Bago
pag may nakakaaway ka, may nakita ka enkwentro sa traffic na insidente na nag-init ka, magbilang ka ng 30. 1, 2. Pagkatapos naman magbilang ng 30, kalahati ng galit mo ay nawawala. So yan po ang aking payo sa mga motorista kagaya ko. Motorista din ako. Okay. Sabi nga ni Etnad Seyer, malaking bagay talaga nasa kalsada, pairalin ang pagpakumbaba. Di lang pasensya. Oo, tama, may pakumbaba. Ito yabang na nagsimula dito lahat eh. 'Di ba? Yabang lang ito lahat nagsimula. O nagla-live ako, gusto mo tatawag lang ako sa iyo. Ang pinag-usapan ko sa live ko yung yung barilan sa Antipolo Highway sa Buso-Buso. Na nagsimula sa yabang ng motorista, yabang din binugbog nila yung naka-Fortuner. At tapos may baril pa lang naka-Fortuner, binaril sila na naka-Fortuner. Yun ang hindi naman ang problema kasi kung bakit ko na binablog to, gusto ko lang masabihan ng mga rider, huwag maging mayabang. Ang kung feeling nila kuno ginit-git daw sa kahit git-git yan, hindi naman sadya yun. At saka yung driver naman ng 4 wheels, kung giwang-giwang kayo kasi nagmamadali kayo, sigsag ang driving mo, ibig sabihin nagmamadali ka. At dapat sana batas yan sa kalsada, kung nagmamadali ka, i-hazard light mo na sa emergency ka. Pangalawa ay ibuksan mo yung headlight mo, naka-high ka para alam ng lahat na nasa harap mo pagbibigyan ka. Ang problema dito, pareho mga mayabang binugbog nila yung naka-Fortuner. Hindi, nakipagbugan, nabugbog sarado yung naka-Fortuner, nagbinugbog pa uli, tumigil na, binugbog pa uli, binunutan, kinuha, may baril pala doon sa slingshot niya, sa sling bag. Kinuha ang baril sa sling bag at saka binaril. Naka-live pang lahat ha. Ay, ang feeling kasi ng ibang nakabaril, akala nila sila lang magaling. Pag namatay ang dalawa diyan, kulong din siya. Ang anak niya natamaan niya rin, aksidente. Yun. Yun lang ang aral dito na makukuha. Sabi ni Dante Reyes, malaking bagay ang hindi lang pagiging pakumbaba sa pagmamaneho, kundi mapagpasensya rin. Di lang pasensya, sabi pakumbaba. Kasi sa yabang nagsimula to lahat eh. Kung ginit-git mo ako? Parang yabang. Ay, nako. Si Art Manager, kanta ako, nandilim ang iyong paligid. Hating gabi walang hanggan. Freddy Aguilar yun. Jupiter Pluto, totoo pala yung kanta na yung kasabihang nandilim ang iyong paligid habang hating gabing walang hanggan. So, yun po. Ibig sabihin, yung mensahe sa kanta Matalinhaga pala yung kanta ni Freddy Aguilar. Hindi lamang nagtutuko yun sa bulag, pipi at bingi. Kundi yung mga taong hindi bulag, hindi pipi, hindi bingi, pero nabubulag din, napipipi at nabibingi. Yun yung mga taong takot. Ang lalim pala ng kanta ni Freddy Aguilar. Ka-Freddy, my former client. May client din. Back. Kinasuhan si Freddy Aguilar ng katabi niyang bahay dahil nagpa-construct siya at nahuhulog yung mga buhangit bato sa katabing bahay. Kinasuhan siya ng katabing bahay. Nang kinasuhan, nung nagkita na sila sa korte, sabi nung kumasok kay Freddy Aguilar, Your Honor, bawiin ko na lang reklamo ko, gusto ko lang makasalamuha, makilala ng personal si Freddy Aguilar. Ayun, yun lang pala. Pero ibig sabihin po, tama yung si Dante Reyes. Hindi lang pagpasensya, mapagpakumbaba po tayo lahat. So Helen Bagyo, naimbag nga aldaw, Senior Dr. Engineer Tirador, Toto Kausing, naimbag nga aldaw sa mga kabsat ko. Bumblebee, ito na dapat ang magpakabatas na ang away kalsada, patungong malaking multa. Multahan na siguro yan, malaki. Hindi lang multa, kulong na kagad. 3P Mercader, hindi naman
siya ginitgit. Nag-overtake yung Fortuner, masyadong pansinin yung ko anyway, naputol naman live ko. Anyway, binalik ko lang. Sino kaya sa mga kalaban ko? O si Mardi, rider ito, magaling ito. Kinukuyog ka na, ayaw mo pa magpaputok. Shit, kalukuhan, self-defense yan. Ang self-defense po, sa sunod ko na i-lecture kung tatama ba, tatalab ang self-defense. Ang self-defense, una lang sasabihin ko sa inyo, ang self-defense ay ginagalang lamang ng korte yan kung reasonable. Ang tanong, reasonable ba yon? Sagot, hindi po. Kasi ang kalaban niya, wala namang baril. Siya lang may baril. Yung suntukan, di suntukan. Kung pumasok siya sa loob ng sasakyan niya, hindi na siya masusuntok. Kaya makukulong pa rin siya. Kaya lang, mabawasan lang ang kulong niya kasi ang depensa niya, nagdilim ang kanyang paningin. Kaya sabi ni Freddy Aguilar, nagdilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan, anyo at kulay ng mundo. Ganun ang mangyari. Merjan, kasi alam ko ano ka alam ko rider ka rin Attorney, yung license ko po, nag-renew ako 10 years. Okay, kasi lagi kang kalmado sa kalsada at magpakumbaba ka. Merjan, itong client ko na panalo kong kaso niya. Wala nang pag-asang kaso niya, nanalo pa. Sa bahay naman yun. Reacts, matapang minsan ang mga riders, lalo na kapag grupo sila. Grupo po sila. Kaya matapang Ang feeling niya, kakampen siya ng kasama niya sa grupo na nagbiyahe ng mga, joyride lang, papunta sa Buso-Buso, sa Marilaki. Kasi maganda yung Marilaki na kalsada Tapos si Saldi Ramos, okay na. Okay, sa kayo. Sige, hanggang dyan lang, Pastor Rabi. Hanggang dyan na lang muna. Sa sunod ko na babanggitin, analysin natin kung sino may kasalanan at ano ang kulong na dapat. Ganun po sunod gagawin natin. Sabi ni Romel Bengson, banggitin ko lang, ito magandang aral din ito, ayaw nagitgit, yan tuloy-tuloyan na siyang hindi nagitgit ngayon, RIP na. Yun, naimbag nga malim. Naimbag nga malim sa mga kapsat ko, mga kabaling ko, mayat agad panapon. Mayat nga hapon sa mga Karaya. Sa mga Ilonggo, maayong hapon. Sa mga Cebuano, maayong hapon po kaninyong tanan. Sa Bohol, o asan gikan ang akong misis, maayong hapon kaninyong tanan. Dadyon kamo sa Bohol. Johnny Bunagan, Binugbog. Sabi ni sino pang iba? Sino pang ibang babanggitin ko? Si Helen Bagyo, nabasa ko na. Si Jorem, okay. Bakit may dalang baril? Alam mo, hindi mo maiwasan niya magdadalang baril. Lalo na't feeling niya, mayroong threat sa buhay niya, yun lamang ang pantapat niya. So, Romel Bengson, ayaw nagit-git yan, tuloy-tuloy na siyang nag-RIP. Johnny Bunagan, binugbog kasi yung nagdilim ang paningin. Oo nga, binugbog siya. Raquel Balmoria, pareho po silang mainit sa kalsada. Tama ka, Raquel. Kaya nga dapat huwag na tayo mainit. Sana ang tao wala na lang ulo, no? Para hindi natin mas tawag na walang init, hindi nag-init ang ulo. So, happy goodbye sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.